Allah Akbar. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So, munang i-celebrate sa Moro National Liberation Front ay katong nga panahon 23 more or less Moro reports sa Jabida was massacre, and that's the trigger na organize activism sa Moro. So, inahalan nga na ay resistance. Because during Marcos na senior, ay mungso ang Moro National Liberation. On every year, nag-celebrate ni Moro National Liberation Front. What we are not happy of is what the government treating Pastor Quiboloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Ontiveros? We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Quiboloy. Wala kaming makikita eh. As a lawyer, wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman is their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Ontiveros is not actually an aid of legislation eh. It is an aid of humiliating or humiliation addressed to Pastor Quiboloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marang bulay, public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhin nila sa korte ang kuhan para mo-appear si Pastor Quiboloy. So, pakita na ito dapat in aid of legislation na eh. Pero nahimo naman silang ang role niya, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, tatanaw na mo mura og bias. Kaya naghan og followers si Pastor Apollo Quiboloy ng mga Muslims. And he recognized, he loved us. Yes. He loved us Muslims. So,
as Muslim, we also love him. Wala ko man yun may anak yun nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Angolo Tibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can decide everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang gano'n, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Quiboloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Kubuloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayong ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa'yo. At sila pang lalaban para sa'yo. Sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, iluusay gud siya. Kaya siya isa ka pastor na maayod sa tao. Anak lang din, labi na kaning mga tauso, Muslim, Islam, Christian, Ugrupat, tabangan gud nato si Pastor Quiboloy. Kaya nga katong next, last year, akong bana, tabang na siya dito sa bukid, bito sa may tamayong, nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagyana si Pastor, itabangan ko na siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Quiboloy, nga unta, kaluyan siya aula, nga ma-solbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar, labi na dito sa Luzon. Pagkigbisog good me, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong yun sa nga mutabang, walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo yun ng tabangan. Dili mi mahadlok, kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay, basta among katungod pakigbisog yun mi. Labi na karon si Pastor, gingana nilang ang laing lugar, amo ng pakigbisog, amo ng tabangan, insyaAllah. And we support Pastor Apollo Tibuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers na to. Inshallah. Inshallah. Maundang naman. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Brenda Manalo, SMNA News, Davao City.